today's video ay babiya ako ngayon papunta sa Laguna Techno Park. Doon ay sa sa Biñan, Santa Rosa, Biñan. Halos kasi yung sakop ng Santa Rosa at saka Biñan. Kaya ang tawag nila doon ay Laguna Techno Park, Biñan, Santa Rosa. Dalawang bayan nakakasakop doon. At ngayon ay nandito tayo ngayon sa Calamba, sa Parian, So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano pupunta doon sa Laguna Techno Park gamit ang ruta ng Iton City. Kasi yun ang pinaka shortcut na pwedeng daanan para iwas traffic hanggat maaari. Kasi kung dadaan ka dito sa Manila South Road or tinatawag nilang MSR, ay masyadong traffic dyan kasi magpa-ben-ben ka dyan. Okay? So dito tayo na ngayon sa may checkpoint, tawag dito sa checkpoint. Ito yung pinaka-stoplight dito. So from here galing sa Parian ay kakaliwa tayo. Kung ikaw ay baguhan lamang dito sa Calamba, sa Laguna, at gusto mong pumunta doon sa Laguna Techno Park, yun yung mga doon nakalagay yung mga company na pwede mong pag-applyan, tapos meron kang sasakyan, ay sakto na para sa iyo ang video ito. Kapag pinanood mo ang video ito, tiyak na may matutunan ka kahit paano kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa Calamba o kaya ay dito sa Laguna. Okay? So ang starting point natin ay dito sa checkpoint, checkpoint. Okay. Ngayon ay mukhang walang stoplight ngayon, hindi gumagana ang stoplight. At higit sa lahat ay wala ring enforcer. Kaya kanya-kanya ngayon, kakaliwa na tayo. Susundan natin. Dito sa checkpoint makikita mo dito yung Jollibee. Jollibee. Yan yung sa pinakakanto niya. Tapos tapat niya yung Shakey's. Yan yung mga mga landmark dito sa checkpoint. Andyan sa bandang kanan yung Watson. Tapos sa bandang unahan ay yung BYD Motors. Okay, ayan yan, BYD Motors yan. Lalampasan natin yan, kasi ito yung pinaka-starting point natin. Tara! So dadaan muna tayo dito sa Pasian Rizal. Ito na yung Pasian Rizal Highway. Pupunta tayo dun sa exit, sa Maya pa exit tayo dadaan. Yun ay connected sa SLEX, South Luzon Expressway. Nagulit ko, kung ikaw ay baguhan pa dito sa Calamba at meron kang sasakyan at gusto mong mag-apply, halimbawa doon sa Toshiba o kung saan man mga malalaking kumpanya doon sa Laguna Techno Park, ay may matutunan sa video ito kung panonoodin mo ito ng buo. Okay? So dito na tayo ngayon sa Pasian Rizal Highway. Normal dito sa lugar na ito yung traffic, kasi ito ay winaidening na, pero yung mga poste ay kung mapapansin nyo naman ay nasa gitna pa rin siya. Diba? Nag-widening nga, pero yung mga poste ay nasa sakop pa rin ng kalsada. Kaya hindi pa rin yung magamit yung bandang tabi, hindi pa rin magamit ng mga sakyan. Sa halip na 3 lanes na sana ito, tig 3 lanes na sana ito tig 3 lanes na dapat ito. Kasi ngayon double lanes ito, dalawang double lanes Kaso dahil sa sobrang dami na ng sakyan ay talagang madalas traffic itong lugar na to. Kaya kung magagamit sana yung nasa bandang tabi pa na may mga poste na kung tutusin ay kalsada na yan, ay medyo baka magluwag-luwag dito kasi magiging tig 3 lanes na kalsada nito. So yun ang hintay natin sa mga susunod pang panahon. Hindi natin alam kung kailan pa may papagawa yan. For the meantime ay magtiyaga ka muna dito kung magawa ka dito sa Calamba, yan sa ganyang sitwasyon ng kalsada ngayon dito sa Pasian Rizal, Barangay Pasian Rizal. Okay,
tayo, malapit na tayo dun sa exit. Before dumating dun sa exit, dito sa bandang kanan, dadaanan mo siyempre yung Barangay Hall, no? Ang Pasiano Rizal. Yan yung pinaka-landmark dito. Kung malapit ka na sa exit ng Mayapa. Ayan, no? Dito ba yun, ang bandang kanan? Ayan, no? Bandang kanan. Ayan, yan. Yung building na sa bandang kanan. Okay? Yan yung Barangay Hall ng Pasiano. Yan yung pinaka-landmark. Kung malapit ka rin, ibig sabihin malapit ka na sa Mayapa exit, no? So, naunahan lang yan ng Barangay Hall ng Pasiano. At pag malapit ka doon sa pinaka-exit, makikita mo na yung karatula na SLEX, no? Pa Manila. Ayan, sa bandang kanan. Nasa gitna, yun, sa gitna nakalagay SLEX, may arrow, Manila, ayan, right, SLEX, ano? So dito tayo sa right, kanan tayo, kakanan ka, ano, pag galing ka ng Pasiano. Okay, ito na yung pinaka-exit nya. Papasok ito ng SLEX, South Luzon Expressway. Ayan, may dadaanan kang toll gate. Ito ay pastro lang ito. Ayan. Sabihin, wala pang maniningil dito. Ito yung pinaka-entry point mo kung papasok ka ng expressway. Ayan, pumasok tayo ng Mayapa exit. Ay, lumabas pala tayo, lumabas tayo ng Mayapa exit. So, ang papasokan natin ay yung exit ng maya-maya yung exit ng Greenfield o kaya ay Eton City. Okay, tignan natin kung kumusta itong ating biyahe na ito. Medyo malikot yung ating camera. Medyo upload pang marisada ito kasi medyo matagal na ito eh. South Luzon Expressway, kung bihira ka makadaan dito, ang maximum speed dito ay 100 kph, ano? Maximum kilometers per hour ang maximum, ano? Mag-iingat ka dito magpalampas ng 100 kph kasi meron dito mga speed camera sa mga tulay. Violation ka. Tapos kung tatakbo ng 100 kph dito, siguraduhin mo nasa bandang kaliwa. Okay, ito na yung silangan. Ito yung unang exit na dadaanan. Silangan exit. So hindi yan, hindi ka dyan papasok. Yan, silangan exit yan. Yung papasukan natin, hanapin natin yung Greenfield Manitlet exit. Sa bandang gitna, medyo malayo pa naman. Magandang expressway ngayon, hindi masyadong traffic. Maluwag. Maganda magbiyahe. Nasa unahan natin yung dalawang bus. Pagkatapos niya, silang exit, madadaanan mo itong Petron gasoline station, kabilaan niya, nagkabila, kaliwat kanan niya. Yan yung mga landmark na tinitingnan ko dito eh. Tapos sa unahan pa ng Petron, kung galing ka ng Calamba, ha? Okay. Next na maging exit ay yung Cabuyao exit. Ito yung Cabuyao exit yung may araw na yan, kaso wala siyang pangalang Cabuyao.
pero yun yung Kabuyao exit. Marahil ay nawala lang yung karatula dyan, baka nung magbagyo ay baka pinadpad, kaya nawala yung karatula ng pangalang Kabuyao. Pero yan yung Kabuyao exit na kung sa Kabuyao ka pupunta. Pagkatapos nyan, ang sunod nyan ay yung ano na, ito na dito, kakanan na tayo, magto-turn right na tayo. Ayan, makita mo yan, yung kulay green nasa may poste, kalagay ay Eaton/Greenfield City exit 1 kilometer. Ayan, yan yung papasok, lalabasan natin, no? Para makadaan tayo dun sa Greenfield City yung tinatawag. Yan yung pinaka shortcut. Yan, Eaton 500 meters na lang. Ayun, sa bandang kanan, kitang kita naman. Medyo magdalawang ating camera. Kaya sa bandang kanan ulit nakalagay exit Malitlit. Eaton City, Greenfield City, Malitlit. Barangay Malitlit kasi ito. Nakalagay na Malitlit sa baba. Okay, papasok tayo dito, lalabas tayo ng expressway, papasok tayo ng Malitlit exit. Nakalabas na tayo ng expressway, wala tayo sa expressway, nasa Malitlit exit na tayo, puntang Greenfield City. Balance natin. May balance pa tayo, 234. Ang bayad from Maya pa to Malitlit exit ay 34 pesos. Nakita nyo naman, di ba? 34 pesos. Mas tipid pa yan kung dadaan ka ng magbabayan-bayan ka. Babay-bayin mo yung Kabuyao, Santa Rosa, Binyan, grabe ang traffic. Kaya lugi ka sa diesel pagbabaybay mo, kaya lugi ka sa gas kung doon ka dadaan. Kaya ito ang pinaka-practical na daanan para kahit paano ay makatipid ka sa gastos. Yung matitipid mo sa diesel o sa gas, ibabayad mo na lang sa halagang 30 pesos. Wala pang kalahating litro yun. Nasa kalahating litro pa lang, 34 pesos kasi halos 60 na ang diesel ngayon. 59.60 ibili ko kanina, 59.60 ang 1 litro, halos 60 pesos na. Kaya yung 34 pesos na ibabayad mo sa toll gate, halos kalahating litro ng diesel na yun, higit. Pero kung ikaw ay magbabayan-bayan, hindi lang 1 litro mauubos bago ka makarating doon sa mauubos mo bago ka makarating doon sa destination mo. Yung masasama aksaya, maaksaya pala. Kasi sa traffic, alam nyo pag traffic ang sasakyan kapag nakahinto at tuloy-tuloy ang andar, ibig sabihin konsumo yan sa gas compare dun sa umaandar na tumatakbo siya. Ito na, papasok na tayo ng makapasok na tayo ng Greenfield. May mga karatulan dito. Yan yung nakita nyo yung mga bandera sa bandang kanan, Greenfield City. Kakanan tayo dito. Yung papuntang kaliwa na yan, pabalik yan, papuntang Batangas yan, okay, papuntang Manila. Kasi dadaan ka ng city. Dito tayo sa pakanan. Okay, meron dito nilulusutan na medyo makipot na daan. Dito madalas nagka-traffic kapag rush hour. Kasi
mga business establishment sa halos bandang kalagitnaan ng ruta natin. South Lake Village, so, Eton City. Nasa Eton City tayo. Eton City. Ang sunod nito ay Greenfield City. Halos magkatabi sila. Kaya kung napansin yung pangalan natin doon sa may exit, ang pangalan ay Eton, Greenfield, Eton City at saka Greenfield City, Barangay Malitlit. Okay. May tatawid. Yan. Oo na, nakatawid na siya. Tuloy tayo, tuloy. Tatawid pang isa. Yan, mapasok siya sa mga business establishment niya. Yun yung pahingahan ng mga galing sa mga lalayang biyahe. Yung mga Tagaytay. From Tagaytay, bumaba sila from Tagaytay, bababa na dito sa Laguna. Diyan sila nagpapahinga minsan. Kasi itong daan na ito ay papunta rin ito ng Tagaytay. Boundary niya, ayan. Kita ba? Ayan. Greenfield City, I mean. Ito na yung Greenfield City. Ito yung pinaka-starting ng Greenfield City. Okay. Maluwag na, medyo maluwag na. Pwede rin duman dito ang motor. Kaso ang daan mo ay doon sa Kabuyaw ka dadaan. Hindi ka pwedeng dumaan ng express kung ang motor mo ay baba lang ang cc. Dapat 400cc ang motor mo bago makadaan ng express. 300 to 400 patas. Napayaan dumaan sa expressway. Kung ordinary yung motor lang ang dala mo, service mo, kahit yung kadadaan dapat sa Kabuyaw, yung may malitlit service road. So hindi natin nadaanan yun, nalampasan lang natin. Okay, ito na yung pinaka-Greenfield City. Open City ito, ibig sabihin Open City, marami pang ibinibentang mga lote dito para sa mga kumpanya saka sa residential. Diba? Ang ganda ng kalsada dito. Wala pa doon, 2 lanes. Magkabila 2 lanes. Dapat ng kalsada, sementado.
diretso dyan. Kaso dito tayo sa sa Laguna Technopark, kaya kumanan tayo. Okay, on the way na tayo sa Paseo de Santa Rosa. Ayan, nasa bandang kaliwa natin. Tapos meron itong stoplight. Ganda na laki ng lawak ng kalsada, lawak pati ng stoplight. Ito pa dito gumagana stoplight. Doon sa checkpoint ka lang ba hindi? Ito ay private property kasi lang. Kaya well maintained ng stoplight. Nasa kaliwa natin na building, yun yung Paseo Santa Rosa. Yung nasa kanan naman ay ang pangalan niya ay Laguna Central Building. Hindi masyadong kita mo, masyadong kita. Ito ang pinaka-landmark para masabing ikaw ay malapit na sa sa Laguna Technopark. Tumawid na Badyaw. Yan yung pinaka-entrance ng ng Laguna Technopark, yan nasa pagkatawid ng stoplight. So ngayon nag-stoplight tayo, hintayin muna natin yan mag-go. 99 seconds pa. Yan, 50 seconds na lang. 45 43. Kita naman sa yung sa atak pabanyata ng wire. Okay, hintay pa natin 30 seconds. Ayan, 5 4 3 2 go. Ayan, 15 seconds lang. Yan ang mabilis. 15 seconds lang tayo. Yo, tatawid na tayo. Ayan. Dati nung unang punta ko dito, andito pa ang main gate. Yan, mapapansin nyo, meron itong humps. Ito yung pinaka-entrance dati. Ngayon inalis na nila. Ilipat na doon sa dulo. At ang papapunta natin ngayon ay yung gate 1, no? Tayo papasok sa gate 1. Ito lang naman yung ating ruta, no? Ito yung ruta natin from Calamba to Laguna Technopark. Kung gusto mo mag-apply dito sa Laguna Technopark, yun lang yung sundan mo ruta, no? So pagdating dito, kakanan ka na. Ito, Laguna Technopark gate 1. Yan, may araw naman, no? Makita mo yung karatula. Ito yung gate 1. Yung gate 2 ay nasa unang pa, no? Pero dito yung gate 1, dito yung kadalasan pumapasok yung mga nag-a-apply. Okay, dadaan muna tayo sa guard. Tingnan natin kung meron naman tayong gate pass. Dito mag-iwan ka na ng ID. Sir, sayang niya, sir. Susundo, sir. Susundo ng medical. May sir, kukuha ka ng passway. Salamat, ha. Okay. Dahil meron tayong authorized tayo pumasok dito. Kinuha lang tayo ng ID. Tapos ang kapalit tayo, bibigyan ka ng malaking card. Ito. Kita ba? Yan, yung card na binigay nila. Ibalik natin yan. So dito medyo maigpit dito. May nakalagay dito police stop, ano? Pag sinabing police stop, pag po police stop ka, yan, saka ka magdadahan-dahan bago ka umabante. Okay?
Rotonda. Ito yung loob ng ito yung loob ng Technopark. Dito maraming kumpanya dito. Ay mayroong Honda, may Toshiba, may Nidec, mga computer companies, mga computer maker, meron din ditong Samsung. Maraming mga big time companies ang nandito, kaya napakalaki na ito, itong Technopark na ito. Yung pupuntahan ko na company ay yung gumagawa rin ng mga ng mga electronic component, yung EMS company. Doon kami mayroong ngayon, may schedule kami na may kontrata kami nakuha doon. At ako yung kanilang taga-sundo. Alam niyo na, sabihin taga-sundo ay driver. Okay? Diretso lang. Yan. Gaya nung binagit ko kanina, kung ikaw ay may sasakyan, either motor o kaya yan, yun yung ruta na yun. Kung ang gamit mo yung sasakyan, dadaan ka ng expressway, okay? Pero kung motor naman ang gamit mo, ay ibang ruta yun, hindi natin na ipakita. Okay, makita nyo dito, itong parting ito, sakop na ito ng Binyan area. Ayan, Binyan area na to. Ibig sabihin, itong Technopark sakop talaga ng Santa Rosa at Binyan na bayan. Kaya Binyan Santa Rosa itong tawag nila dito. Technopark, Binyan Santa Rosa ang tawag nila dito. Okay, maraming rotonda dito. Dadaan naman tayo sa pangalawang rotonda. Okay guys, dito lang muna ang ating for today's video. Kung gusto mo punta dito at pinanood mo ng buong video ito, ay maaaring may matutunan ka. Kung hindi mo pa naman talaga kabisado, pwede kang gumamit ng apps na Waze, para i-type mo lang kung saan company ka pupunta, i-type mo lang doon kay Waze at ituturo ka niya sa lugar na pupunta mo. So yung pinakita ko ngayon sa ating for today's video ay yung actual na ruta ng from Calamba going to Laguna Technopark ng Santa Rosa, Binyan. Okay, ikot na ulit ako. Yun ang ating for today's video guys, at maraming salamat sa iyong panonood. Umikot lang ako kasi pupunta ko yung pupunta muna ako sa tawag doon, pupunta muna ako dun sa babayaran ko ng ticket ng Passway. Ang bayad ng ticket dito kung papasok ka na ang dala mo ay malalaking truck o kaya ay shuttle, magbabayad ka ng 100 pesos. Okay, din ang ating for today's video guys, at maraming salamat sa iyong panonood. Ayan, balik tayo na Santa Rosa, Laguna. Pupunta na ako dito sa fire department. Okay, din lang ma'am, at maraming salamat sa panonood.